Si Clark ay isang vintage clothing collector. Nakahiligan niya na mangolekta ng mga lumang damit at iba't ibang kasuotan na mula pa sa makalumang panahon. Para sa kanya ay sobrang laki ng value ng mga nakokolekta niyang mga vintage clothing. Punong-puno ang isang silid sa bahay niya na naglalaman ng mga iba't ibang vintage clothing. Mapa-Pilipinong kultura katulad ng mga barong at saya o mapaibang kultura katulad na lamang ng mga lumang kimono na tradisyonal na kasuotan ng mga Hapon at hanbok na mga tradisyonal na kasuotan naman ng mga Koreano. At isa sa pinapahalagahan ni Clark sa kanyang mga pangongolekta ng mga lumang kasuotan ay ang kanyang pagsadya sa iba't ibang mga tindahan na nagtitinda ng mga vintage clothing. Pero madalas sa mga ukay-ukay naghahanap si Clark dahil nabibili niya ang mga ito sa murang halaga. Isang araw nga ay nagpasama siya sa kaibigan nang minsan ay mapadpad siya sa isang bayan. Mayroon doong bagong bukas na ukay-ukay. Binalikan niya ang tindahan na iyon at isinama ang kanyang kaibigan na si Ralph. "Tuloy ka pa rin pala sa pangongolekta ng mga vintage clothing, pre," ani ni Ralph nang makapasok sila sa maliit na ukay-ukay. "Oo, pre, basta pag day off ko, naghahanap talaga ako ng mga ukay-ukay. Baka sakaling makakita ng vintage clothing," sagot naman ni Clark. Isang matandang lalaki ang nagbabantay sa ukay-ukay. "Ay ho, bumili na kayo. Ano bang hanap nyo? 50 na lang lahat ng klase," sabi ng matanda. "Naghahanap po ako ng mga lumang kasuotan o yung mga kakaiba," ani ni Clark. "Naroon ang mga antik na kasuotan sa dulong bahagi," sabi ng matanda at itinuro ang dulo ng tindahan. Agad na nagpunta doon ang magkaibigan. Agad na nakaagaw pansin kay Clark ang habito na nakasampay. Ang habito ay uniforme ng mga madre. Kumplito na iyon. Mayroong kasamang veil, yung parang hood na suot ng mga madre, at may cross na kwintas pa ito. "Ang damit na iyan ay donation lamang. Nagmula pa raw yan noong panahon ng mga Kastila," ang sabi ng matanda. Agad na nangislap ang mga mata ni Clark sa kanyang narinig. Pasok iyon sa standard na kanyang hinahanap sa isang vintage clothing. Mas luma, mas mataas ang halaga nito sa kanya. Hindi na nag-atubili pa si Clark. Binili niya ang habito, uniforme ng madre, sa halagang 50 lamang. Tuwang-tuwa si Clark dahil madadagdagan na naman ang mga koleksyon niya. Kaagad niya iyong nilagay sa hanger at isinampay sa silid kasama ng iba pa niyang mga koleksyon. Pagsapit ng gabi ay maaga siyang natulog dahil kinabukasan ay mayroon siyang pasok sa trabaho. Mahimbing na siyang natutulog nang bigla siyang magising nang marinig ang malakas na paghinga na tila ba binubuga iyon sa kanyang tenga. Rinig niyang muli at lumingon siya sa tabi niya. Laking gulat niya na makita ang isang matandang babae na kulubot ang mukha. Dilat na dilat ang mga mata. Nalalagas ang mga ngipin nito at nakitingin sa kanya. Nakasuot din ito ng habito, ang damit ng madre na nabili niya sa ukay-ukay. Sa labis na pagkasindak ay napasigaw si Clark. Halos mapatid ang litid niya sa lakas ng sigaw niya at napaatras siya hanggang sa mahulog siya sa kama niya. Sa sakit ng likod niya, nang bumagsak siya sa sahig ay napapikit siya. Maya-maya ay idinilat niya ang mga mata niya at pilit siyang tumayo. Laking gulat niya nang mawala na ang matandang babaeng nakasuot ng habito sa kanyang kama. Nanlamig ang buong katawan ni Clark. Nanginginig siya sa takot. Maya-maya
ay nakarinig siya ng mabilis na yabag na mga paa na naglalakad. Kaagad siyang napalingon sa pinto ng kwarto niya. Nakabukas na ito. Bago siya matulog ay isinara niya iyon, kaya labis siyang kinalabutan na makitang nakabukas na ito. Natatakot man ay lumabas si Clark ng kwarto niya. Tinignan niya ang buong paligid at halos panawan siya ng ulirat na makitang nakalutang sa ere ang damit ng madre. Unti-unting napaatras si Clark at halos magkandadapa siya sa pagtakbo. Habang tumatakbo ay nakasunod sa kanya ang damit ng madre na nakalutang. Kumaripas siya ng takbo palabas ng bahay. Ngunit sa labas, sa tapat ng bahay, ay nakita niya ang grupo ng mga madre sa tapat ng bahay nila. Nanlilisik ang mga mata na mga ito. Duguan ang mga muka at sabay-sabay na naglalakad papalapit sa kanya. Muli siyang lumingon sa likuran niya at ang habito ay lumalapit at pumulupot sa liig niya. Hindi siya makahinga at tingin niya ay ayuna ang kanyang katapusan hanggang sa mawalan siya ng malay. Nagising na lamang siya nang marinig ang mga ingay sa paligid. Iminulat niya ang mga mata niya at narinig niyang pinagtatawanan siya ng mga tao sa paligid. Iho, ayos ka lang ba? Ano yung suot mo, ha? Ha 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 ha. Ang sabi pa ng ginang na kanyang kapitbahay. Napatingin naman si Clark sa suot niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang suot na niya ang habito na kanyang binili sa ukay-ukay. Pati ang veil sa ulo niya. Wahahaha! Nagtatawanan ang mga tao sa paligid. Lasing ka ba, Clark? Lakas ng trip mo ah. Magmamadri ka ba? Dito ka pa natulog sa labas ng bahay niyo ah. Natatawang sabi ng kapitbahay ni Clark. Pinilit niyang alalahanin ang lahat at bigla siyang nakaramdam ng kilabot nang maalala ang pangyayari. Agad niyang hinubad ang habito at veil na suot niya. Naihagis niya iyon sa lupa habang nanginginig. Nang araw na iyon ay itinali ni Clark ang habito at inilagay sa silid. Dinala niya iyon sa isang paranormal expert at sinabi niya ang nangyari. Ayon sa paranormal expert, nanatili ang kaluluwa na may-ari sa habito. Maaaring humihingi daw ito ng tulong, pati na ang grupo ng mga multong madre na nakita ni Clark sa tapat ng bahay nila. Doon din napag-alaman ni Clark na noong panahon ng mga Kastila ay maraming madre ang inabuso sa kamay ng mga Kastila. Marami ang pinatay at pinagsamantalahan at hanggang ngayon ay hindi matahimik ang mga kaluluwa ng mga ito. Nag-alay ng dasal si Clark at ang paranormal expert sa mga kaluluwa ng mga madre at binasbasan ang habito upang makatawid na sa kabilang buhay ang kaluluwa ng mga may-ari ng habito. Iniuwi pa rin ni Clark ang habito dahil napaalis na ang kaluluwa na namahay rito at hindi pa rin tumigil si Clark sa kanyang pangongolekta ng mga vintage clothing. Para sa kanya, ang bawat lumang damit na kanyang binibili sa ukay-ukay ay mayroong makabuluhang kasaysayan at bahagi iyon ng isang mahalagang pangyayari sa ating nakaraan. At ilan sa mga ito ay naging bahagi ng ating kultura bilang mga Pilipino. Ngunit naging aral iyon sa kanya na pabasbasan muna ang mga binibili niya upang maalis ang mga espiritu at kaluluwang namamahay sa damit. Natutunan din ni Clark na matindi ang mga naging pagsubok at dinanas ng mga madre noong panahon ng mga Kastila. Simula din noon, nagdo-donate si Clark sa mga kumbento upang makatulong sa mga madre, pambili ng mga bagong habito na masusuot ng mga ito. Okay, yun po yung ating naibahagi ngayong kwento. At kung may opinion po kayo, please comment down below. At mega love shoutout po sa lahat
At maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig na mundo tayo naroroon. Hanggang sa muli.